Dahil sa kanyang kalagayan, ang ospital na ito ang siya ng tila nagsisilbing tahanan ni Carl. Ikaw, nanay, anong pinapangarap mo para sa iyong anak? Maging normal na bata na hindi na kami dito, always na dito na lang nakatira. Hindi na umuwi ng bahay. Parang gusto naman namin maging maranasan niyo yung magiging normal Hindi na ba bata. yung gagala kami na kami Opo. yung Papasyal. wala, hindi man lang po. Kasi simula po nang makapunta sila dito ng November, Hospital na lang. hospital na po talaga yung pang ano namin. Ito na naging bahay niyo. Oh, pasyalan. Oo. Bakasyonan na po namin. Katunayan, ang kanyang unang kaarawan noong Desyembre, dito rin sa ospital ipinagdiwang ni Carl. Nag-birthday dito si Carl noong Desyembre. Paano nangyari ng birthday niya? Paano niyo pinagdiwang? Ano po, yung nagulat nga po kami yung nurse dun po sa baba. Bigla po, ninandaan din po siya. Pinaghanda po siya. Kaya sa ano, talagang Ano, may cake? O, binilan po siya ng cake, ng balon. Para naging ano naman po yung birthday niya, naging masaya naman po kahit nandito po kami sa ospital. Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan manatili ni Carl sa ospital ang mayat-mayang pagsalin sa kanya ng dugo. Ano bang dugo na hinahanap ni Carl? Ano po, sa kanya, blood type AB na dugo na, minsan platelet, minsan yung red blood cell lang. Gaano kadalas yung pagsasali ng dugo? Yung sa red blood cell po, every week po yun. Yung sa platelet, depende po pag mababa, tuloy-tuloy po yun. Kasi gaya po nung ngayong week po, nakalimang bag po kami kasi hindi po mabilis umakyat yung platelet. Medyo nagtatagal sila sa paghahanap kasi nauubusan ng dugo na available sa blood bank namin o kaya kahit sa Philippine blood bank natin sa Pilipinas. Napakahirap daw para kina Joanne at Christopher na makitang nagdudusa ang kanilang munting anghel. At dahil nga pambihira ang taglay nitong sakit, may kamahalan ang gamutang isinasagawa kay Carl. minsan sinama ng ATM para yun, may diretso yung pag may bibili na ano niya sa gamot. Ano yung sasanla? May ATM mo, magkano bibigay sa'yo? Ano po, may tubol. Ano, tutubuan nila ng 5%. Natubos na ATM? Hindi pa rin po hanggang ngayon. Sa pamamagitan ng Facebook post na ito, nakahanap si Joanne ng mga may mabubuting loob na nagpaabot ng tulong para kay Carl. Dito rin nga namin nalaman ang tungkol sa kalagayan ng bata. Siguro mas maganda na gumawa na tayo ng mismong Facebook page, no? Facebook account na dedicated talaga sa anak mo, si Carl. Para doon din natin ilalagay yung mga updates tungkol sa kanya at saka kung ano yung pangangailangan ng pamilya. Alright, so tutulungan ka ng tunay na buhay. Eto na, nalagay na natin yung picture niya. Okay ba sa'yo yan? Support Carl Bayaborda. Siguro ang unang-una natin is ipakilala natin siya at ano yung sakit niya, no? Ayan. Ayan na ha. Eto na, popost na natin. Ayan. Ha? Sana magtulungan pa rin po nila kami, patuloy silang maghingi ng tulong para tuloy-tuloy na po yung pagaling ni Carl. At doon po sa mga kapusong nanonood, hanapin nyo lang po sa Facebook page na Support Carl Bayaborda. Isa sa mga nakabasa sa Facebook post si Hermie Remoquillo. Pero hindi lang niya ito basta isinare dahil siya mismo nagpa siya na mag-donate ng dugo para kay Carl. Hindi na ako nagdarabang isip kasi para sa akin, bata kasi ang andun ang kahinaan ko rin Baga, yung puso ko nasa bata din. Katulad ng naisisip ko, di bali na magbigay ako ng magbigay. At least, sa
kung sakasakaling mangailangan din ako ng dugo, huwag naman sana na mangyari. Anytime, may tutulong din sa akin kahit paano. Bagamat hindi naman sila magkadugo, tila nasa dugo ni Hermie ang pagtulong sa kapwa nang walang inaasahang kapalit. Nakapagbigay na po ba kayo ng dugo na gumamit ng ibang pangalan dito or sa ibang bansa? Sa akin sana makapagbibigay ng hindi lang siguro sana tumamdata pa siya. Kasi sa nakita ko sa kanya, parang gusto ko yung tumari, yung dugo ko makapagbigay sa kanya ng mahabang buhay doon. Para kahit papaano'y hindi makulong si Carl sa 4 na sulok ng kanyang kwarto, inililibot siya ni Joanne sa paligid ng ospital. Sana sa ganitong paraan man lang, masilayan ko rin ang mailap niyang mga ngiti. Carl! Oh, sino to? Hi, Nay! Si Tatay Christopher na ko meron pong kakaunting pampasaya ang tunay na buhay para kay Carl habang kayo ay nakatira sa ospital, ano? Carl! Gift mo, oh! Di ba nag-birthday ka nung December? Tama ba? Nag-1-year-old siya. Gift, nako. O, gusto mong buksan? Ako magbubukas? Nanay, oh, tulungan mo si Carl. Tulungan mo na si Carl. Open, para meron siya mapaglibangan dito sa ospital. Pero syempre, umaasa tayo na makakalabas at gagaling siya agad. Pero habang nandito, at least meron siyang mapaglilibangan. Ano to? Ayun! Ayan! Ayan. Oh! Para siyang nagulat. Ayan, ako. Ayan, lalagyan mo ng milk mo na kailangan mo. And what is this? What is this? Ayan, ano. Ayan, Nako, hilahin mo to. Open. Sige na, bukas mo, bukas. Wow! Ayun! Pag nandito siya, ano bang usually pinagkakaabalahan niya? May mga... Po, nanonood pa naman ng mga video sa cellphone. Oo, nanonood ng Opo. videos. Gusto niya may mga tunog. Opo. Kasi napapasayaw-sayaw din siya. Ano nila? Sabi nga, hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi natin kayang lagpasan. Bagamat mahirap ang kanilang pinagdadaanan ngayon, naway magsilbing inspirasyon para sa atin ang tatag at tibay ni Baby Carl. Ano yung natutunan niyo dito sa hamon na kinakaharap ngayon ng pamilya? Nung dumating po itong hamon na ito, parang nagpalapit po ako sa Diyos. Ibinigay ko na po sa lahat sa Kanya. Kung talagang para sa amin, Carl, hakaras po sa amin. Kung hindi, masakit man po. Pero basta sa Diyos lang po namin lahat ibinibigay.